Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng mga leader na sa kasaysayan ng Biblia o sa mundo. So alam naman natin pagdating sa Bible, isa sa mga pinakatanyag, 'di ba, ng mga leader, itong sila David, sila Abraham, at itong si Moises na talagang tumatak sa ating lahat dahil sa mga ginawa niyang sakripisyo at paglilingkod sa Diyos. So dahil diyan, 'di ba, yung mga taga-Israelita na galing sa Egypt o sa Ehipto, dinala niya papuntang Promised Land, 'di ba? 2 million yun guys, 2 million. So napakaraming tao, maraming challenges ang kanyang hinarap, pero nalagpasan niya. Pero nung malapit na sila sa bansang Israel, hindi na siya umabot kasi namatay na siya dahil nasa edad niya. So ngayon, dahil nawala na siya guys, ang papalit sa kanya ay isang matinda at magaling na leader din. Itong si Joshua o Oswe na tinatawag. Itong si Joshua guys, nakita niya lahat, yung mga kababalaghan, yung mga sakripisyo, challenges, kung paano si Moises ay maging isang nagtaguyod ng isang magandang leader na ayon sa kautusan ng ating Diyos. So ngayon, pumalit na itong si Moises, ay itong si Joshua, dahil nga namatay na itong si Moises. So nung namatay na si Moises at siya na ipapalit, malaking challenges din ang kanyang mga hinarap. Pero, ang maganda kay Joshua, napagtagumpayan din niya. Nadala na sa Promised Land ang lahat ng Israelita. So, ibig sabihin, nagtuloy. Yung mission ni Moises, nagtuloy kay Joshua at nagampanan niya ng maayos. So, ngayon, siyempre, mawawala na rin itong si Joshua dahil matanda na rin, mamamatay na rin. So, challenge niya ngayon yung mga bagong leader na papalit sa kanya. Siyempre, di ba, magbabago ng administrasyon, mag-iiba na, hindi na siya. So ngayon, challenge niya yung mga susunod sa kanya. Ang sabi niya, so ano bang gusto niyong gawin niyo? Yung mga, alam niyo naman, yung mga ninuno natin, sinamba yung mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya sila napahamak. At narito ako ngayon, sabi niya, na talagang pinagliguran ko ang totoong Diyos. So ayon kay Joshua chapter 24 verse 15, pero para sa akin at pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. And guys, malinaw ang kanyang tayo, di ba? O yung kanyang pananaw na kanyang ginawa na maglingkod ang kanyang buong pamilya at sa Diyos, di ba? So, ito yung tinatawag na free will nating lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para it's either na paglingkuran siya o kamurihan natin siya. O hindi natin siya susundin o susundin natin ang kanyang gusto. Hindi tayo ginawang robot guys ng ating Panginoong Diyos. So, kaya nga ito sinasabi ngayon ni Joshua na naging magaling na leader sa halos 2 milyong Israelita na talagang napagtagumpayan niya. 'Di ba? So siya naging haligi ng tahanan ng buong Israel nung dinala niya sila sa kanilang mismong bayan. Pero 'di ba? Maraming leader sa atin, kahit sa ating bansa, wag na tayo lumayo, 'di ba? Maraming mga leader na napakagaling, 'di ba? Mag-lead ng mga tao sa labas. Pero ang problema guys, wasak naman o sira ang pamilya. Di ba maraming ganon? Marami tayong leaders na sa labas, magagaling talaga. Pero yung mismong pamilya nila, hindi nila naakay o nasira, hindi nila na-influensyahan pagdating sa panuntunan o kagustuhan ng Diyos. Kaya itong si Joshua, talagang perfect siya. Maayos ang pamilya niya, na-influensya niya yung pamilya niya na maglingkod sa Diyos.
at naayos niya rin ang mga taong kanyang ginabayan at tinulungan papuntang bayan ng Israel. Kaya kung tayo, lalo na mga tatay, mga nanay, single mom, single dad, di ba? Kailangan nating maging maglingkod, di ba? Maglingkod sa ating Panginoong Yesus. Tayo ang unang magiging impluensya ng ating mga anak para akayin natin sila. Kaya di ba, napapansin nyo, di ba, sa ating kasabihan sa ating mga Pilipino, di ba? Basta ako, mapagtapos ko lang yung anak ko, mapag-aral ko lang sila, okay na ako, solved na ako, di ba? Lahat yun halos pangarap natin. So, tama naman yun guys, tama naman yun, na lahat tayo ay kailangan mapag-aral natin, mapagtapos ang ating mga anak, para yung mga naranasan nating mga hindi magaganda o kahirapan na naranasan natin nung tayo mga bata pa, ay hindi na nila maranasan. Pero kulang, di ba? Kulang. Hindi ba dapat sabihin mo na bago matapos ng anak, dapat paglaki ng mga anak ko, may takot sila sa Diyos. Naiakay ko na sila sa Diyos. Napakilala ko na sila sa Diyos. Tupalo na lang na mag-aaral sila ng mabuti. Yun guys. Kaya, yun ang dapat nating na pag nilayan, na nagsisimula ang spiritual na bagay ay dito sa ating tahanan muna bago tayo lumabas. Di ba? So, unahin muna natin ang pamilya natin, akain, papunta sa paglilingkod sa Diyos bago tayo maglingkod sa labas. So, yan po guys. Ayan po ang ating pagdasal na sana'y magampanan natin ng mabuti sa kabila ng mga challenges din nating haharapin kagaya ni Moises at Joshua at mapagtagumpayan natin ang paglilingkod sa ating Diyos. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, may matindi ka mang karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob, ano mga yung kahilingan sa kanyang pangalan ay yung makakamit. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. At i-bless niyo po Lord ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. May taning na sa buhay. Matagal ng bedridden sa ospital man o sa bahay. At kung ano-ano pang mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Pagpalain niyo po Lord at iunat niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po Lord, tanggalin niyo po, yakapin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyon nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po ang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po Lord sa financial na kailangan naming lahat. Lalong-lalo na yung mga kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon ng mga bata, pamasahe, pambayad sa upa. I-bless niyo po Lord ang aming hanap buhay para may provide namin ng pangailangan namin pamilya. So ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.